Hindi ito namatay. Hindi ito namatay, kundi nagtago. Nagtago siya kasi alam niya na matitigok siya. Kasi una, namatay yung kanyang presidente ng Iran. Ikalawa, namatay yung Hezbollah leader. Pangatlo, namatay yung Hamas leader. O di siya na sana ang pang-apat. Pero, matalino pa siya sa unggoy kasi eto, ina-announce supreme leader ng Iran na mamamatay na. Hindi yan mamamatay. Kundi supreme leader ng Iran magtatago na. Magtatago lang yan. Kasi hindi niya nga kaya yung, alam mo naman, pag may edad na, mahirap ng tumakbo, mahina ng mga kasukasuan. So, ang gagawin sa kanya, itatago siya para sa kanyang buhay. Pero habang nakatago siya, ipapalit naman niya yung anak niya na mabilis tumakbo, mabilis kumilos. So, ibig sabihin, for safety lang ang gagawin niya na kunwari namatay, pero sa totoo lang, magtatago yan. Kasi lahat na ng leader, namatay na, so siya na yung isusunod, siya na yung target dyan. So, maaaring ina-announce niya na namatay na siya, pero sa totoo lang, nagtatago na siya. Si Mojtaba ang tanging ay naging pangunahing prioridad ng rehimen matapos magsimula ang giyera laban sa Israel noong October 7 noong isang taon at matapos pumutok ang balita na mayroong mga espiya ng Israel na nakapasok umano sa hanay ng intelligence and security ng Iran. Ang pagkapaslang kay Hezbollah Chief Nasrallah at Hamas Chief Ismail Haniyeh sa Tehran ang nagtulak din daw kay Khamenei na magtago para sa kanyang kaligtasan kung saan iinad lamang sa kanyang mga tapat na tauhan ang pinayagang makalapit sa kanya. Ayon pa sa ulat ng Atlantic Council, si Mojtaba ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ng Supreme Leader at may malakas na impluensya upang maging susunod na leader. Sa nakalipas na 2 taon, si Mojtaba Khamenei ay nagkaroon ng malaking impluensya sa loob mismo ng rehimen ng Iran. Bagaman bihirang makita sa publiko, kilala siya dahil sa umano'y naging pamilya sa pagsuko ng mga protesta matapos ang halalan noong Hindi yun mamamatay, kundi magtatago lang kasi yung buhay niya ang nakataya. Mustafa, yung Hamas leader, yung Hezbollah leader, tapos mismo yung presidente ng Iran ng nawala, 3 na ang nawala. So ibig sabihin siya na yung pang-apat, pero nagtatago na siya para sa kanyang safety. 2009 na nagbigay daan sa ikalawang termino ni Mahmoud Ahmadinejad sa pagkapangulo. Noong 2021, iginawad sa kanya ang titulong Ayatollah na tungkuling konstitusyonal upang magsilbing supreme leader. Ayon pa sa mga ulat, ang desisyon na pangalanan si Mojtaba bilang kahalili ay sinadya daw ilihim upang maiwasan ang malawakang pagpatikos mula sa publiko. Iniulat ng Iran International na napagpasyahan ng Asembleya na panitilihing lihim ang desisyon dahil sa pangambang magdulot ito ng malawakang protesta mula sa publiko. Naiulat na pinanaan ang mga miyembro ng Assembly of Experts. Tingnan mo. Ang desisyon na pangalanan si Mojtaba bilang kahalili ay sinadya daw ilihim upang maiwasan ang malawakang pagpatikos mula sa publiko. Iniulat ng Iran International na napagpasyahan ng Asembleya na panitilihing lihim ang desisyon dahil sa pangambang magdulot ito ng malawakang protesta mula sa publiko. Naiulat na pinanaan ang mga miyembro ng Assembly of Experts na haharap sila sa mabibigat na parusa kung may mga impormasyong lalabas kaugnay sa nasabing pagkukulong. Ang pangamba na magkaroon ng protesta ay bunsod ng hindi demokratikong proseso ng pagpili. Dagdag pa ang personal na pagtatalaga ni Khamenei sa kanyang anak para sa posisyong ito. Ang pagtatalaga sa kanya ng kanyang ama ay nagpapahiwatig na napagdesisyonan na kung sino ang papalit sa pwesto. Ito'y sa kabila ng kakulangan ni Mojtaba ng karanasan sa politika at kawalan ng posisyon sa rehimen. Ipinahihiwatig din ng mga ulat na balak talaga ni Khamenei na ipasa ang kapangyarihan sa kanyang anak habang siya ay buhay pa. Ito'y upang masiguro ang maayos na paglipat at mabawasan ang posibleng oposisyon.
ulat na nasa comatose state si Khamenei. Sinundan pa ito ng ulat na inilabas ng New York Times na nagsasabing ang Supreme Leader ay nasa malubhanang kalagayan. Gayunman, hindi naglabas ng opisyal na pahayag. Best Actor of the Year. Kunwari lang yan. Palalabasin lang nila yan para sa publicity. Pero sa totoo lang, malakas pa yan sa kabayo at malakas pa yan sa kalabaw. Lalong malakas pa yan sa baka. Tungkol dito ang pamahalaan ng Iran. Huling namataan ang Supreme Leader noong November 7 kung saan nagsalita siya sa ika-6 na sesyon ng Assembly of Experts sa pangunguna ni Imam Khomeini Hosseiniya. Bago nito, nakipagpulog din siya sa mga estudyante sa Tehran bilang pagdiriwang ng Student Day noong November 2. Kaugnay pa rin ang ulat na ito, inilabas naman ng Iran International ang isang balita na mayroon daw 3 individual na kandidato ang Assembly of Experts. Pero hindi anya inihayag ang pangalan ng mga kandidatong ito dahil na rin sa confidentiality. Gayunman, nagpahiwatig din ang Assembly na pinakamalakas sa mga kandidatong ito ang anak ni Khamenei na si Mujtaba. Sinabi rin na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ng Supreme Leader at sa halip ay mas pinangangambahan nila ngayon ang di umano'y Diba, nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ng Supreme Leader. Assassination plot daw ng Israel laban sa kanya. Naniniwala din ang May assassination plot kasi yung Israel laban sa kanya. Kaya kailangan niyang magpanggap na namatay na siya. Pero sa totoo lang, maganda ang kanyang kalusugan. Assembly of Experts na ang panawagan ni Khamenei na magkaroon ng mabilisang desisyon sa pagpili ng papalit sa kanya ay isa umanong uri ng kabayanihan kung saan napaiyak pa nga daw ang mga miyembro ng Assembly habang nagsasalita sa kanila si Khamenei. Mayroon namang ilang mga analyst na nagsasabi na sadyang inililihim ang tunay na sakit ni Khamenei upang palabasin na assassination ang naging kamatayan nito. Bagaman hindi opisyal na pinangalanan ang 3 kandidato. Yung kamatayan niyan, acting lang. Para ipagbintang nila. Kasi kunwari, sabihin nila namatay dahil inassassinate ng Israel. Pero sa totoo lang, hindi naman inassassinate, kundi namatay. Kunwarian lang na namatay. Hindi nga namatay nagtatago. Itinatago kasi merong assassination plot ang Israel laban sa kanya. So kunwari palalabasin nila na assassinate para ibibintang na naman nila sa mga Israelita. Ganyan kautak si Khomeini. Yes, si Khomeini pa, mautak pa yun sa unggoy nyo. Ako sa pagka-Supreme Leader, maliban kay Mujtaba, naniniwala ang mga analyst na isa din sa mga pinagpipilian ay si Ali Reza Arafi, isa sa mga kilalang konfidante ni Khamenei at second deputy chairman ng Assembly of Experts at miyembro ng Guardian Council. Sumusunod sa kanya si Hashem Hosseini Busheri, ang first deputy chairman of the Assembly of Experts at head ng Qom Seminary Society. Pero kung totoo man na si Mujtaba ang susunod sa pwesto ng kanyang ama, tiyak niya na malaking hamon ang kakaharapin nito. Maliban sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, haharapin din niya ang mga panibagong patakaran ng papasok na administrasyon ni Donald Trump. Dagdag pa dito ang lumalaking pagkadismaya ng publiko sa gobyerno dahil na rin sa kakulangan ng kuryente, natural gas at gasolina. Lumalaki rin ang galit ng mga mamamayan dahil na rin sa mahinang pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa rito ang puwersahang pagpapasuot ng hijab sa mga kababaihan na mahigpit na tinututulan at ang mga restriction sa internet na lalong nagpapaigting ng galit ng lipunan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay. Hanggang dito na lang.